Nako! Grabe. Ano pa? Basta. Ang angas nito, awit. Sana magkaroon ng statement itong si Mayor Baste Duterte. Diba kasi gusto nating malaman yung katotohanan. Hindi ko naman sa kino-confirm, kasi meron akong ipapakitang picture sa inyo guys. Hindi ko naman sa kino-confirm na siya yun, pero dapat sana magkaroon siya ng statement. Maglabas siya ng press release niya kung ano pa man yan na itatanggi niya or i-deny niya na hindi siya ito. Kaya pala hindi mailabas-labas yung PDEA leaks kasi alams na. Biruin niyo yun, mas nauna pang lumabas ang polboronic video ni Mayor Baste Duterte kaysa sa mga bintang, kaysa sa mga accusation nila na gumagamit po ng polboronic itong si President Marcos. Grabe, baho nyo eh. Ito guys, ipapakita ko sa inyo yung yung picture. Yan. Zoom nga natin. Ulit nga, ulit. Ay, naku, Diyos ko po. Ano ba naman yung Davao na yan? Kala ko ba malinis? Well, kung sa bagay, paano nga naman magiging malinis ang isang lugar kung yung mismong namumuno ang pasimuno? Naku po. Grabe. Kita nyo to guys. Sa post ito, sa isang Facebook page, sa totoo lang extreme. Sabi dito, kaya pala hindi mailabas litrato ng PDEA leaks kasi si Baste Duterte pala ang laman. O hindi ko sa kino-confirm to guys ha. Para sa akin, allegedly lang to. Pero makikita nyo naman, di ba? Kahit allegedly lang to, makikita nyo naman talaga, di ba? Yung totoo sa hindi. Pero okay, let's give the facts of benefit of the doubt. Pero sana, magkaroon ng statement. Itong si Mayor Baste Duterte, pwede niya namang sabihin, edit lang yan. Di ba? Pwede niya sabihin na, hindi siya yan. Ang kailangan lang natin dito, malaman ang kanyang statement kung siya nga ba ito? Mayor Baste, ikaw po ba ito? Nagtatanong lang ha, kasi kung makikita natin sa picture, parang makikita nyo batak na batak. Grabe. Diba? Gusto ko ulit itanong, sino nga ulit yung bangag? Gusto ko ulit itanong sino ulit yung bangag? Sino ulit yung yung wala sa katinuan ko mag-isip? Sino nga ulit yung nagpupulburon? Sino nga ulit? Yan. Minsan kasi guys, kung sino pa yung mga taong bintang ng bintang, minsan, sila din pala yung may ganong klaseng baho. Katulad ni Maharlika, bintang ng bintang na mayroong sex video. Itong si First Lady. Pero sa katotohanan, siya naman pala bintang ng bintang na nagpupulboronic video. Ito nagpupulboron itong si President Marcos. Pero nalaman natin sa kanyang HIV result, nakalagay doon na nag-positive siya sa methamphetamine. Oy, ano yan? Sabi nga gagamitin ko lang yung sinabi ni Mayor Baste ha, kung wala ka og aspiration sa imong nasud, resign. So ngayon, Mayor Baste, kung matagal naman yan or bago pa man yan or kahit anong araw pa yung lumipas, kung wala kang pagmamahal sa imong nasud, you should resign. Kasi ikaw yung nagiging nagiging pasimuno. Kaya nga, hindi na ako magtaka sa balitang to. Eto, nakikita nyo tong balitang to. Yan. Ay nakalagay dyan, 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Kaya nga minsan guys, hindi na ako nagtataka na may mga ganitong balita. Kasi minsan, kung sino pa yung proclaimed na malinis ang Davao, drug-free ang Davao, mga ganyan-ganyan,
minsan yun din pala yung may mga kalbaryo, may mga pangyayaring katulad nito, hindi natin inaasahan. Kumbaga, for publicity lang sila. Ganon, di ba? For hype. For the hype sa social media. No, kaya sure, malinis ako, ganito, ganyan. Pinromote ni ganito, ganyan, na malinis, drug-free. Pero ano to? Di ba kaya nga hindi na bago kung magkaroon ng ganitong klaseng balita? Kasi nga, in the first place, yung namumuno, bangag din. Di ba yung namumuno dyan, bangag din. Pero hindi ko kino-confirm na si Mayor Baste Duterte itong nasa picture. Hindi ko kino-confirm. Pero, meron tayong video na kung saan, parang allegedly lang to na itong si Ellen Adarna ay gumagamit nga noon ng MJ. Kasama si Baste Duterte nung mag-shota bells pa sila. Ito nga, meron tayong video eh. Panood ko. Ay, naniwang color. Kahit tungos. Tingnan niyo yung itsura ni Ellen Adarna. Kasi di ba kapag lasing, bagsak, ganun no? Eh sa Ellen Adarna, nakatingdog yung alindog, ulo lang yung bagsak. Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Hindi natin inano yung kasi may sound, baka maka-copyright tayo. May ka, honor? Tingnan mo si Basti, oh. Yan, oh. Tingnan mo, oh. Ano yan? Ano yan yung hawak-hawak niyang kulay white? Ano yan? Tabako or MJ? Ako'y nagtatanong lang, ha? Tabako ba yan or MJ? Tuloy. Ang mga bangag na sila, oh. Yan, oh. Diba? Yan yung video na kumalat noon na bangag nga itong si Baste at itong si Ellen Adarna. Pero hindi ko kinu-confirm na totoo. Pero si Ellen Adarna umamin na siya ay gumagamit ng illegal na droga. Tingnan nyo, ha. Have you ever tried illegal drugs? Oh, yeah. A lot. What'd you have? New shabu, and everything but heroin. Have you ever received an indecent... Okay. Narinig nyo? Ano yung sabi? Have you, ano yung tanong sa kanya? Have you ever tried illegal drugs? Tapos sabi naman ni Ellen Adarna, oh yes, a lot. Binanggit niya yung ginagamit niyang illegal na droga, which is yung nyamu, nonain, yan, at heroin. Magjowa pa ata sila dyan yan ni Baste Duterte. Pero, imposible naman na kung si Ellen ay gumagamit, imposible naman na hindi gumagamit yung jowa niya. Diba? Pero itong si Ellen Adarna, nagbago na. Nagbago na siya. Kaya nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na yung ginagawa nilang tukang-tukang, hindi talaga makatao. Kasi kapag ikaw ay gumagamit, you have a chance na magbago. Baka malay mo, dumaan lang yan sa buhay mo. Diba? Baka malay mo, na-curious ka lang, yung ganun ba? Pero yung i-identified mo siya agad na as masamang tao, ang unfair. Tapos ang malala, pinapatay bumbum nyo. Hindi nyo man lang binigyan ng second chance. Pag addict, i-rehab. Bigyan ng pagkakataong magbago. O ngayon, itong si Ellen Adarna, di ba? Kung makikita nyo sa video, nakalagay dyan, mukhang addict siya. Eh di sana, pinatukang nyo din. Eh kaso hindi Di ba? Binigyan nyo ng chance. Lahat naman kasi nagbabago. Di ba? Pero hindi na sa akin guys bago. Kung itong si Mayor Baste Duterte ay medyo bale-balentong. Kasi baka malay mo, baka epekto na nga ng ipinagbabawal na droga kung totoo man na gumagamit siya. Paano natin nasabi? Kasi noon, nung January 28, diba, yung first prayer rally nila sa Davao, ano yung sabi ni Baste? Mr. President, kung walay kagugma og aspiration sa imong nasud, resign.
'Diba? Yan yung sabi niya kay President Marcos noon. Tapos ngayon, biglang kumambyo. Ano na ulit sabi niya? Ako lang yun. I do not know sa tatay ko. I do not know sa kanila. I just want this to end. Mas maganda sana kung nandyan pa yung unity team. We'll see. We will always, choose peace. Bangag nga. Choose peace daw pero sila yung nanggugulo. Choose peace over conflict if it is for sa lahat para sa ating bayan. So nakukuha nyo ba yung punto ko? Kung ikaw ay hindi ka bangag, yung statement mo, dire-diretso. Well, like father, like son din ata. Kasi yung kanyang ama, bangag din. Anong sabi ni Duterte noon kay President Marcos? Si Marcos, hindi ako believe dyan. He is really a weak leader. Totoo yan. Hindi ako naninira ng tao kasi spoiled child, only son. And then, biglang nagkumambyo. Ano sabi niya? As far as I am concerned, I have not crucified him. Hindi niya daw kinrucified, not even criticized. Ano yung salitang weak leader? Hindi ba pagkikriticize yun? Yung inakusahan yung nagpupulburon? Hindi ba pagkikriticize yun? Maybe commented on the direction of the government. Yun lang yun. May pattern nga guys ng pagiging bangag ang mga eklavush. Diba? Kaya nga sabi ko medyo parang hindi na bago. Hindi na bago yung mga ganitong senaryo. Ano pa bang aasahan natin sa mga yan? Diba? Tanungin ko kayo, ano pa nga ba ang aasahan natin sa mga yan? Minsan, kung sino pa talaga yung nag-aakusa, abay minsan, sila din pala yung gumagawa. Kumbaga, bintang mo, gawa ninyo. Parang ganun eh. Diba? Ngayon, sino ulit yung bangag? Sino ulit yung yung adik? Ako'y nagtatanong lang ha. Ako'y nagtatanong lang. Sino kaya yung puting ahas na nag-send nito? Buti hindi sa akin sinend, no? Kay sa totoo lang extreme. Mantakin nyo, nauna pang lumabas yung pulburon video ni Baste kaysa sa pulburonic video ni President Marcos na ini-insist na accusation ng mga Duterte's Bobo supporters na up to this moment, wala naman. Diba? Akusa ng akusa, wala naman palang ebidensya. Tayo, naglalabas tayo ng ebidensya eh. Etong picture na to, pwede naman tong itanggi ni Baste kung sa tingin niya, hindi siya yan. Kasi sa panahon ngayon, di ba, laganap ng AI. Pwedeng i-deny na AI. Pero yung nangyari kasi sa akin, guys, di ba yung nilabas ko yung scandal video ni Maharlika. Pwede naman nilang sabihin AI, di ba? Kaso ang ginawa nila, dininay. Sinabi na si Myra Manibog yun. Baka mamaya, ang denial ni Baste dito, kung sakali man na magsalita, sasabihin niya, babanggit siya ng ibang pangalan. Pwedeng ganun eh. Pwedeng magbanggit siya ng ibang pangalan. Mga napaghahalataan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Nakakahiya naman. Diba? Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.